A blessed Sunday, Pinnacle Village. Ako po si Angela, part of the team of pastors here at Pinnacle Village. So today we are concluding our series, The Profiles of David. Sobrang nagpapasalamat po tayo sa naging serya nating ito sa ating pag-aaral. Ang dami po nating mga nakitang mga bagay na hindi nating inaakalang kasama po pala sa buhay ni David. Marami po sa atin ang nagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga natutunan, both from his victories and also from his failures. The profiles of David has really been a blessing to all of us. At sa lahat po ng ito, makikita po natin na si David, he was a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because his heart kept on turning towards God. Ano man po ang kanyang daanan, whether that was in a time of solitude, insignificance, whether that was in a time na hinahabol po siya ng kanyang mga kalaban, siya ay papatayin, o kahit po sa kailaliman ng kanyang pong kasalanan. Ang kanyang puso ay patuloy na tumutuon po sa Panginoong Diyos upang lumapit, magpakumbaba, humingi ng kapatawaran, manambahan, sumuko, magpasakop po sa Kanya. That is why he is a man after God's own heart. At kahit po sa panahon na naging settled na siya bilang hari, marami na siyang napanalong mga gera, maganda na po ang kalalagayan, ang kanyang puso patuloy pa rin pong tumutuon sa Panginoong Diyos. Tignan po natin ang kanyang sinabi sa libro ni Samuel. Sa Kabanatang 7, basahin po natin sa Tagalog. Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya. Hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. Isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro. Pero ang kahon ng Diyos o yung pong Ark of the Covenant, ang kahon ng Diyos ay nasa tolda lang." Binahagi po ito sa atin nung inaral po natin yung David and the Ark. During this time po, magmula pa sa panahon ni Moses, yung Ark of the Covenant, nakalagay po siya sa tabernacle na para po yung isang tolda. It was a portable place of worship. At kahit po sa panahon na ni David, nandoon pa rin po siya sa tolda na iyon. At kaya ito si David, sinasabi niya sa kanyang sarili, ang ganda-ganda ng kalagayan ko, ang ganda-ganda ng tinitirahan ko. Pero itong simbolo ng presensya ng Diyos sa aming kalagitnaan, nasa isang tolda, hindi po mapanatag ang kanyang puso. Hindi mapanatag ang kanyang puso na malayo yung kalalagayan po ng arko doon sa kanyang kalalagayan, sa buhay po niya. At ito po pagpapaalala po sa atin ng kahalagahan yung pong ating pagmamalasakit sa gawain po ng Diyos. This isn't against being rich. Kung tayo po ay may sariling bahay na tinitirhan, kung meron po tayong naipundar na mga ari-arian, hindi po masama po yan. God is not against riches. In fact, He wants to bless us. Marami po sa atin sinasabi natin, naranasan natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Ang pagpapaalala po sa atin dito ay yung magkaroon po tayo ng puso na hindi hawak ng mga bagay sa mundo pong ito. A heart that is not gripped by the material things of this world. Magkaroon po tayo ng puso na ang ninanais po ay bigyang kadakilaan, parangal, papuri ang Panginoong Diyos. At yan po ang makikita po natin kay David. Sa desire po niyang ito to build a temple of God, yun po yung kanya pong daladala sa kanya pong puso. Ngunit kung maalala po natin sa ating study on David and the Ark, hindi po siya yung binigyan po ng Panginoong Diyos ng task na gawin po yung templo. But kahit na ganon, that did not stop David from doing what he could to be part of building the temple of God. And that is what we will be looking into po today. As we end this series, sa lahat ng inaral po natin kay David, paaralin po natin ang legacy na ipinasa niya sa kanyang anak. David and Solomon, the legacy of the temple. Yan po ang ating aral for today. At ano po ba itong temple na ito? Dito po sa babasahin natin pong mga scriptures, mga passages sa Biblia, tinutukoy po dito yung templo na ginawa po ni Solomon, kung saan po inilagay permanently yung Ark of the Covenant. Ngayon, kung sa ating pong pag-aaral ng templo na ito, I want us to keep in mind to remember our own temples, kung saan man po tayo tinawag po ng Diyos. Yung ating pong mga local churches, yung mga lugar kung saan po tayo nagtitipon-tipon upang manambahan, sama-sama pong
umawit at makinig po sa ating Panginoong Diyos. Whether that's a rented place, lugar na nirerentahan po natin monthly na parang center po natin, or maaring weekly na parang isang lugar sa hotel o isang lugar po sa isang building, inuupahan po natin. Maaring may ibang mga gumagamit, minsan lang po natin nagagamit. Yan pa rin po ay ating templo. Maaring yan ay bahay kung saan po tayo nagtitipon-tipon, lalo na po sa Europa, sa ating mga home churches, sa Australia. Yan ang templo po na ibinigay sa ating ng Diyos. Yan po ang alalahanin natin as we study this part of David's life. And David's desire was to build the temple of God. At para po sa atin, tanungin natin sa ating mga sarili, what do we have in our hearts to build? Ano ba yung ninanais po nating pagbuhusan ng ating sarili, ng ating lakas, ng ating panahon, yung pinapangarap po nating gawin? Maaring tungkol po yan sa career natin, gusto po nating umangat. Maaring tungkol po yan sa reputasyon natin, gusto po nating i-build yung reputation natin sa ibang tao. Maaring yung ating mga material po na possessions, whatever that is po. It's important for us to identify what that is dahil whatever we have in our hearts to build will eventually build us. Yan po ay binahagi sa atin ni Pastor Churchill. Whatever we have in our hearts to build will eventually build us. Kung ano man po yung ininanais nating gawin sa buhay, yung ninanais nating pagbuhusan ng ating panahon ng lakas, yan ang magdidikta po sa ating mga priorities, kung ano yung uunahin natin. Yan ang magdidikta sa mga desisyon po natin, kung ano ang pipiliin natin, saan tayo titira, anong trabaho ang kukunin natin. Magdidikta po yan sa ating schedule. Aapektuhan po niyan ang buong buhay natin, each and every decision po that we make, the whole direction of our lives, and eventually, the legacy that we will leave behind. Titignan po natin ang legacy po ni Haring David. The book of Acts summarizes his life this way. Basahin po natin sa Tagalog libro ng mga gawa. Nang matapos ni David ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya, inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno. Napakaganda pong summary ng isang buhay. Napakagandang pabaon sa isang henerasyon po. Sa mga henerasyon susunod sa atin, na magawa po natin yung ipinapagawa po sa atin ng Panginoong Diyos. At yan po ay panalangin natin para sa ating lahat, na ang mga ating pong mga buhay po, we will be able to live it according to the purposes of God. Each of us will be able to live out our purpose, the purpose given to us by God in our generation. Dahil yan naman po ang mahalaga sa lahat. Ngayon, paano ba natin gagawin yan? Let's begin by turning our hearts, turning our lives towards the direction of what is really important, what matters most, what will last forever, and that is the kingdom of God. Ngayon, para po sa atin, parang napakalawak nun, paano ba natin yan gagawin? Ibaba po natin yan doon sa mas tangible, doon sa mas nakikita po natin yung lugar na ginagamit po ng Panginoon upang ang kanyang mananampalataya ay patuloy na ma-equip, patuloy po na mabigyan po ng kalakasan upang sila ay makapagsulong ng kaharian niya. Yan po yung templo. Yan po yung physical symbolism. Nakasama po natin ang Panginoong Diyos sa lakbayin natin sa lupa. Patuloy po siyang gumagabay sa ating lahat. Patuloy na kumukonekta. That is the temple of God. And our desire for today as we study po this topic is for us to have it in our hearts to love and care for the temple of God and to pass on that heart to the next generations. We want to love and care for the temple of God and to pass on that heart to the next generation. Paano po natin gagawin iyan? Tatlong bagay po sa atin po for today. Una sa lahat, start with yourself. Unahin po natin ang ating mga sarili. Magsimula po tayo sa ating sarili. Ngayon po, pupunta po tayo sa panahon na si David malapit na po siyang mamatay. Malapit na niyang iwan ang posisyon bilang hari. Ipinapasa na po niya ang baton sa kanyang anak na si Solomon. At sa kanya pong pagpapasa, again, kahit na po hindi siya yung binigyan ng task na gumawa ng temple,
siya pa rin po, binigay niya yung buong sarili niya upang maging kaparte ng gawain po na iyon. Basahin po natin ang unang Kronika, Kabanata 22. Nag-utos si David na tipunin ang mga dayuhang naninirahan sa Israel. Pumili siya sa kanila ng mga tagatabas ng bato para sa templo ng Diyos. Nagbigay si David ng napakaraming bakal para gawing mga pako at bisagra para sa mga pintuan at maraming tanso na hindi na matimbang dahil sa sobrang bigat. Naghanda rin siya ng napakaraming kahoy na sedro na dinala sa kanya ng mga Sidoneo at Taireo. Sinabi ni David, bata pa ang anak kong si Solomon, wala pa siyang karanasan. Kailangang ang templo ng Panginoon na itatayo ay napakaganda at magiging tanyag sa buong mundo. Kaya paghahandaan ko ito ngayon pa lang. Kaya lubusan ang paghahandang ginawa ni David bago siya namatay. The work of the temple of God was a very important assignment for Solomon. At nais ni David na magawa yun talaga ng kanyang anak. Ngayon, paano niya ma-ensure na magagawa ni Solomon? Wala na siya doon, sigurado sa panahon na gagawin iyon, wala na siya doon sa panahon na maitatauyo ang templo. All that he could really do is to set in an example for Solomon. To go first and lead the way. At yan po ang kanyang ginawa. He began by showing the way to Solomon. He began by starting with himself. Ipinakita niya una sa lahat yung kanyang devotion to the temple of God. At before we continue po sa ating pag-aaral na ito, napakagandang tignan po natin ito sa lente ng grasya ng Panginoong Diyos. Kung babalikan natin yung lahat ng mga latest po nating inaral patungkol po kay David, hindi po magaganda yung mga yon, yung kanyang parenting, yung kanyang kasalanan kay Bathsheba. Ngunit makikita po natin dito na dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, nagkakaroon pa rin po ng pag-ikot ang buhay niya. He still had this chance now to set an example to his son. At paalala po yan sa atin pong mga sariling lakbayin, anuman po yung mga bagay na nagawa po natin sa nakaraan. Maari ngayon pa lang iniisip natin, start with yourself. Lord, paano ko yan gagawin? Ang dami ko nang bagsak sa buhay, ang dami ko nang lagapak. Paalala po ito, that as we come to our God in repentance, ang grasya po niya ay nararayaan upang tayo po ay baguhin, tayo ay ayusin at ikutin po ang ating mga buhay. There is redemption in our God. And this story of the temple, David passing on the baton to his son, is a reminder of that. We can start with ourselves. At nakita po natin ito, lubusan ang paghahandang ginawa ni David bago siya namatay. Ngayon kung tayo po alam nating mamamatay na po tayo, nalalabi na ang mga araw po natin sa mundo, ano kaya yung pagbubuhusan po natin ng ating lakas at panahon? Dito po makikita po natin, si David ibinuhos niya ang kanyang sarili sa paghahanda para sa templo ng Diyos. Hinanda po niya yung mga materyales at hindi lang po yun. Yan. Hinanda rin po niya yung mga plano para po doon sa mismong gusali. Basahin po natin ang Kabanata 28. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano sa pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahin nito, mga gusali, mga bodega, mga silid sa taas, silid sa loob, at ang pinakabanal na lugar na kung saan pinapatawad ang kasalanan ng mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpapatayo ng mga bakuran ng templo ng Panginoon, sa lahat ng silid sa paligid nito sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Tinuruan din niya si Solomon kung paano igugrupo ang mga pari at mga levita at ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Ganoon din ang lahat ng mga gagamitin sa paglilingkod. Talagang lubusan yung paghahanda po niya. Hindi lang niya nilipon lahat po ng mga materyales. Isinulat din po niya, ipinasa niya kay Solomon yung plano para doon sa templo, sa bawat silid, kung ano yung gagawin nila, kung ano yung responsibilidad ng mga levita. Grabe pong pagpapasa. Kung kayo po ay nagtrabaho sa construction, alam niyo po kung gaano kadetalyado ang plano ng isang building. Imagine David giving that to his son, Solomon. At hindi pa po natapos noon. Pagkatapos ng lahat ng yun, ibinigay din niya yung kanyang mga sariling ari-arian. Kabanata 20.
Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx, at iba pang mamahaling hiyas. Mga batong may iba't ibang kulay, marami ring marmol. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Bibigay niya yung sarili niyang ginto at pilak, bukod pa po doon sa kanya pong naipon na. Ang ibibigay ko ay 100 toneladang ginto mula sa Ophir at 250 toneladang pilak. Ito ay gagamiting pangtapal sa mga dingding ng templo at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Grabe po, pansinin po natin yung sabi niya, ginawa ko ang lahat, ibibigay ko ang personal kong ginto, higit pa sa mga materyales na nandiyan na. Kung tutuusin po, sobra-sobra na yung ginawa ni David para sa Israel. Sa lahat ng mga laban na pinanalo niya, sa lahat ng mga kalaban na natalo niya, sa lahat po ng ginawa niya upang mapag-isa ang bayang Israel. Napakarami na po niyang ginawa. And yet, here he is, still saying, ibibigay ko ang lahat, gagawin ko ang lahat. Hindi pa po siya tapos. At yan po ay paalala rin sa ating lahat. Maraaring dumating tayo sa panahon sa ating pong mga buhay na sinasabi po natin, Panginoon, tapos na ako, nagawa ko na yung parte ko, sila naman. Hayaan na natin yung mga bata dyan. Panginoon, siguro naman sapat na yun, 10 taon na ako naninilbihan sa iyo. Panginoon, siguro naman sapat na yun, simula bata ako, nandito na ako sa iglesyang ito. Tapos na ako. Maaring dala po yan ng pagod kung minsan. At sana po sa mga panahong nararamdaman natin po iyon, ang tugon po natin ay ilapit ang ating mga puso sa Panginoong Diyos at humingi ng panibagong lakas at apoy. Dahil hindi pa po siya tapos sa ating lahat. Wherever we are in our journey, the Lord is not done with us yet. He has so much more to do in us and through us. He wants us to finish strong. At yan po ay for sure, gusto po rin natin yan sa ating mga anak. Na hanggang sa kaduluduluhan po ng kanilang mga buhay, tapat silang nananambahan, sumusunod, naninilbihan po sa Panginoong Diyos. Kung tayo po ay magulang, panalangin natin yan sa ating mga anak. Sa mga nakikita po nating kabataan sa iglesia, panalangin po natin yan para sa kanila. Ano po ang magiging pong parte natin para dyan? Unahin po natin, simulan po natin sa ating mga sarili. Ipakita po natin yun sa kanila. Now, that is what we want to do together. Sabi po ni Charles Spurgeon, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Sabi niya, palakihin mo ang isang bata sa landas na dapat niyang tahakin, ngunit siguraduhin mong tatahakin mo rin iyon. Meron pong isang tulang ibinahagi si Pastor Amber. I'll read just an excerpt of that poem. Ang sabi po niya, sabi po ng tula, I'd rather see an example than hear one any day. I'd rather one should walk with me than merely show the way. Sabi niya, sana mas gusto ko na meron akong kasamang magpapakita po sa akin kaysa nakikita ko lang nang walang nagga-guide sa akin. Sabi niya, for the eyes a better pupil and more willing than the ear. Good counsel is confusing, but examples always clear. Set the example, start with yourself. Hindi po natin madadala ang susunod na henerasyon sa lugar kung saan wala po tayo. Hindi natin maipapasa kung ano po ang bagay po na wala sa ating puso. We have to start with ourselves. Sa ating pong mga local churches, kung ano man po yung ibinigay sa atin ng Diyos, tayo man po ay kasama sa banda, kasama sa pag-aayos po ng lugar, kasama sa paghahanda ng pagkain, maging tapat po tayo dyan. At patuloy po nating ibigay yung ating pong pinaka-best sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating ibigay yung ating pong sarili. Huwag tayong makontento na parang routine na lamang po yung ating mga ginagawa. Let us seek ways to improve sa ating pong mga ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Pangarapin po natin ang patuloy na paglago ng gawain ng Panginoong Diyos.
maging tapat po tayo sa ibinigay niya sa atin. Sa atin po mga resources, ano man po yung mga prized possessions na hinihingi po sa atin ng Diyos, maaring yan po ay pinansyal, maaring yan ay oras, maaring yan ay lakas. Huwag po tayo magdalawang isip na ibigay po sa Kanya. Sa lahat po ng mga ito, unahin po natin na magbigay po ng magandang ehemplo sa ating pong kabataan. Huwag po tayong makontento na tayo ay nakatira na sa isang magandang tahanan, komportable ang ating mga buhay, at hindi po natin naiisip ang gawain po ng Panginoong Diyos. Ang puso po nawa natin, lagi pong maging katulad ng puso po ni David. Sana po, pagdating ng panahon na tayo ay lilisan na sa mundong ito, masasabi po rin natin, ginawa ko ang lahat para sa templo ng Panginoong Diyos. Ibinigay ko ang lahat, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Start with yourself. Yan po ang ating unang hakbang na maaari pong gawin. Ang pangalawa is this, shape the heart. Hubugin po ang puso ng susunod na henerasyon. This is very important, napakahalaga po nito, because this isn't simply about devotion to the temple of God. Bakit ba natin ibinabahagi itong devotion to the temple of God na ito? Dahil gusto po natin ultimately to lead these people, the people that the Lord has given to us, towards devotion to God Himself. This isn't only about the temple of God, but the God of the temple. Ang nais po nating maipasa sa susunod na henerasyon ay hindi lamang pong mga lugar kung saan po tayo ay mananambahan, kundi yung puso po na nananambahan po sa Kanya. We need to pass on to the next generation, not just a house of worship, but a heart of worship. We have to mold their hearts. At makikita po natin ito kay David. Pagkatapos po niyang kausapin yung mga Israelita, ito po sa oras na ito, kausap na niya yung kanyang sariling anak. At ito ang kanyang sinasabi. Kabanata 22 ng unang kronika. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang anak niyang si Solomon at inutusang ipatayo ang templo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, "Anak, gusto ko sana magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Pero ito ang sinabi niya sa akin, sa dami ng labanang napagdaanan mo, maraming tao ang napatay mo. Kaya hindi kita papayagang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki na maghahari ng may kapayapaan dahil hindi siya gagambalain ng lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon at bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel sa kanyang paghahari. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ituturing ko siyang anak at ako'y kanyang magiging ama. Maghahari ang mga angkan niya sa Israel magpakailanman." Pansinin po natin itong sinasabi ni David kay Solomon. Sinasabi niya, "Anak, ito ang sinasabi ng Diyos. Ikaw ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan, ng pangalan ng Diyos." Pinapaalala niya kay Solomon, "Anak, hindi yan para sa iyo. Hindi yan para sa iyong kaluwalhatian, para yan sa Panginoon." Sinasabi niya kay Solomon, "Ito ang sabi ng Diyos sa iyo, anak. Ituturing ko siyang anak at ako'y magiging kanyang ama." Pinapaalala niya, anak, yan ang relasyon mo sa Diyos. Anak kanya, ama mo siya. At pangatlo, sinasabi niya, maghahari ang mga angkan niya sa Israel, magpakailanman. Sa English po ito ang pagkasulat, "I will establish the throne of His kingdom over Israel forever." Sinasabi niya kay Solomon, anak, ang mag-i-establish sa iyo ay ang Diyos. Hindi ang iyong galing, hindi ang iyong lakas, dahil lamang sa kalakasan ng Diyos na siyang gumagalaw sa iyong buhay. It is the Lord who will establish you. Tinutuon niya ang puso ni Solomon sa Diyos. Napakahalaga po yan. Ang sabi po ni Pastor Josh, David was not just passing on a throne, he was passing on his heart for God to his son. Yan po ang gusto po nating ipasa sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, sa lahat ng mga dinadala po ng Diyos sa ating iglesia. Napakahalaga po niyan, talagang idiniin pa ni David. Ang sabi po niya sa Kabanata 22, sabi niya, "Kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng templo ng Panginoon na iyong Diyos, ayon sa sinabi niya na gawin mo.
Bigyan ka sana ng Panginoon na iyong Diyos ng karunungan at pangunawa para matupad mo ang kautusan niya sa panahon na pamamahalain ka niya sa buong Israel. Sinasabi niya ang Panginoon na iyong Diyos. Hindi ko lang siya Diyos, Diyos mo rin siya. Sana makilala mo siyang tunay bilang iyong Diyos. Marami po sa ating mga kabataan, kasama po natin sila tuwing linggo. And sometimes we wonder, are they here simply because their parents brought them here? Or do they really have a personal relationship with Jesus Christ? Is Jesus Christ their Lord, their Savior? Yan po ang panalangin natin para po sa kanila. Paalala po ni David kay Solomon, sa lahat ng nangyari sa buhay ko, anak. Alam mo naman yung mga pinagdaanan ko. Alam mo yung naging mga kasalanan ko. Alam mo yung mga pagkukulang ko sa mga kapatid mo. Ang tanging bagay, naging solusyon sa buhay ko ay ang relasyon ko sa Diyos. At sana, yan din ang hanapin mo. Yan din ang pangalagaan mo. Yan po ang sinasabi niya kay Solomon. Sabi po niya sa Kabanata 28, At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso mo at isip. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao, nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka Niya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka Niya magpakailanman. Pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo para roon siya sambahin. Magpakatatag ka, gawin mo ang gawaing ito. Paliwanag po ni David Guzik sa kanyang commentary. He said, David's exhortation to Solomon begins with the most important aspect, emphasizing a genuine commitment to a real relationship with the living God. David essentially told Solomon, the secret of my success has been my relationship with God. You need to pursue the same relationship. Marami po tayong pangarap sa ating mga anak, and it's not wrong for us to want the best for them. Ina-enroll po natin sila sa magandang school, nagtatrabaho po tayo ng matindi para sa pangangailangan po nila, iniisip natin ang kanilang kalusugan, ina-enroll po natin sila maging sa mga extracurricular activities, sa swimming, sa gymnastics, sa violin, sa piano, para makadiscover po nila yung kanilang mga kaloob, para makita po nila ano kaya yung daan na maari kong tahakin sa buhay. Wala pong masama sa lahat ng iyan. It's not wrong to want the best for our children. Pero sana po hindi natatapos dyan. More than the things of this world, let's lead them to that which is eternal. Yung magpasawalang hanggan. Yung relasyon po sa Diyos na siyang magdadala sa kanila sa kalangitan. Yan po ang ating responsibilidad. Kung tayo po ay magulang, kung tayo po ay ate o kuya, tito, tita, maging intentional po tayo sa paghuhubog ng puso ng ating mga anak. Isama po natin sila sa gawain, samahan natin sila sa pananalangin, turuan natin silang magbasa ng Biblia, samahan po natin sila sa pagme-meditate. Ipasa po natin yung puso para sa Panginoong Diyos. And as you do this together, share your heart with them. Ipasa nyo yung puso nyo sa kanila. Ito po ay kwento ni Pastor Churchill. He's one of our pastors dito po sa Amerika, dito po sa Pinnacle Village. Anak rin po siya ng isa sa ating mga elders. So dito po sa ating pong center sa Los Angeles, ang ating biniyayaan tayo ng Panginoong Diyos ng napakalaking lugar, marami pong mga puno, marami pong areas for improvement. At kwento po ni Pastor Churchill, nung siya po ay bata-bata pa, lagi po siyang dinadala ng kanyang mga magulang sa iglesia, even beyond the Sunday, kahit po Sabado para maglinis, para magtanggal ng mga dahon-dahon. At confession po niya mismo, hindi po siya natutuwa. Sabi niya, honestly, I hated it. Sabado, gusto ko sanang matulog ng mahaba, 'di ba? Buong linggo akong pumapasok sa eskwelahan, yung mga kaklase ko, yung mga kaibigan ko, ang sarap-sarap ng tulog nila. Ako gigising ako ng maaga, pupunta kami sa center, maglilinis kami, mag-aayos kami ng mga bagay-bagay doon. At meron pa pong panahon noong pandemic na sobrang dami pong renovations dito po sa center ng LA. Halos araw-araw silang pumupunta po dito pagka
kagagaling niya sa school, pupunta sila dito. At sobrang nagrereklamo na siya sa mga magulang niya. Hindi niya maunawaan, bakit ba natin ito ginagawa? Meron pong isang Thanksgiving sa Amerika, napakalaking holiday po ng Thanksgiving. Parang Pasko po yan dyan sa Pilipinas, sa ating pong mga Pilipino. Ang Thanksgiving po, pinapahalagahan po yan. Ngunit sila meron po isang Thanksgiving, nag-celebrate po sila dito po sa center na hindi pa gawa. Dahil inaayos pa po siya, ang handa po nila is yung lechon manok, yan. Rotisserie chicken, yan. Maaring kung sa Pilipinas, galing sa Baliwag, galing sa Andox, na binili lang sa labas, yun yung kanila pong pagkain, yung napapalibutan sila ng mga lata ng pintura, mga kahoy-kahoy. At sobra po siyang nalulungkot kasi sino bang gusto mag-celebrate sa ganitong paraan? And he shares po yung isang panahon na nagrereklamo na po siya sa kanyang mga magulang. Inupo po siya ng mga magulang niya at ipinaliwanag po sa kanya yung lahat ng sakripisyo ng mga tao para po sa iglesia, lahat ng kanila pong pagbubuhos po ng resources, ng kalakasan para maitayo, para mapaganda po itong center na ito. At ang sabi po ng kanyang tatay sa kanya, sabi po, basahin po natin, We do not have a lot of money that we can leave you with. Do not expect that you will get an inheritance. Sabi niya, wala naman tayong maraming pera, huwag kang umasang may mapapamana kami sa iyo. Sabi niya, ano ang inheritance po? Taking care of this church will be your inheritance. When we are no longer here, this church and His people are our final gift to you. Take care of them. Panalangin po natin na yan ang maging puso po natin. Tayo pong lahat, whether we have children or not. Marami po tayong kabataan sa ating iglesia. And whatever generation we belong to, meron po tayong generation after us. Kung tayo po ay adult, nandyan po, pagkatapos po natin nandyan yung mga young adults. Kung tayo ay young adult, pagkatapos natin nandyan yung mga teenagers. Kung tayo ay teenager, youth, nandiyan yung mga kabataan. We all have a generation after us. They are a stewardship from God. Ano po ang ipapasa natin sa kanila? May this be the inheritance that we will give them, the church, the people. That is our gift to them. Ipasa po natin sa kanila yung puso para sa mga tao, yung puso para sa Panginoong Diyos, yung paggalang po sa templo na ibinigay sa atin ng Diyos, yung pagtrato po dito ng tama, yung pangangalaga po dito na hindi nakalimita sa isang checklist na ito nagawa ko na, okay, uwian na. Pero yung talagang buong pagmamalasakit na malinis kaya yung stage. Merong kayang pumunta ngayon sa center para mag-ayos. Yung mga upuan talaga kayang nakaayos. Yung mga bisita na aalagaan kaya sila. Yung mga tao, may kumakausap ba sa kanila? Yung pagkain kaya sapat para sa lahat ng mga darating? Yung puso po that goes beyond what is required. We want to shape their heart. Yan po ang ipasa natin sa kanila as we serve with them, as we lead them, as we talk to them, as we pray with them, as we pray for them. Shape the heart. Yan po ang pangalawa. At panghuli, share the load. Makisama po tayo sa pagpapasan ng gawain. Share the load. Si David, pagkatapos po niyang kausapin si Solomon, ngayon kinausap naman po niya, again, ang mga Israelita, ang lahat ng mga pinuno. At ito po ang sinabi niya sa Kabanata 22. Pagkatapos inutusan ni David ang lahat ng pinuno ng Israel para tulungan ang anak niyang si Solomon. Sinabi niya sa kanila, kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos at binigyan niya kayo ng kapayapaan sa mga kalaban niyo sa paligid, sapagkat ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito. At ngayon ay sa Panginoon na, at tayong mga mamamayan niya ang may sakop sa mga ito. Sabi niya, pinagpala tayo ng Diyos. Dati we were sojourners before. Nagta-travel tayo from one place to another. Gera,
iba't ibang gera ang ating hinarap. Ngayon, binigyan na tayo ng kapayapaan ng Diyos. Binigay niya ang lupain na ito sa atin. At sabi niya, ito po ang panawagan niyang response po sa lahat ng ito. Sabi niya ngayon, italaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoon na inyong Diyos ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon na inyong Diyos para mailagay na ang kahon ng kasunduan, ang mga banal na kagamitan ng Diyos sa templong ito na itatayo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon. Tinatawag niya silang lahat, sumama kayo sa lakbaying ito. Lakbayin natin ito. Kasama kayo dito, pasanin niyo ang gawain ng templo ng Panginoong Diyos. Makibahagi kayo sa pasanin. Tayong lahat ay kasama dito. At ito po ay pagpapaalala po sa atin, sa ating mga iglesia, wherever the Lord has called us. Whether we are in Europe, Australia, Philippines, Middle East, United States. Ang gawain ng Panginoong Diyos ay hindi po gawain ng isang tao lamang. Ito ay gawain nating lahat. Kasama po tayong lahat. And it's an invitation for each of us to shoulder the load, to share in the load, to partner with the village. Ano man po yung mga kaloob na ibinigay po sa atin ng Diyos, binigay po niya yan upang magamit po natin para sa kanyang kaharian. Kung tayo po ay maaring bago at nag-iisip tayo, Lord, paano ba ako magiging kabahagi ng iglesyang ito? Paano ba ako magiging kabahagi ng pagsulong ng iyong kaharian? Simulan po natin sa aalay ng ating sarili, ng ating pong mga skills, ng ating pong kalakasan. Sumama po tayo sa ating mga serve teams, sa ating banda, sa mga nag-aayos po ng lugar, nag-aayos ng upuan, naghahanda po ng pagkain, sa technical team, sa mga nag-aayos po ng camera, ng PowerPoint. Marami po tayong magigipong paaring expression po ng pananambahan sa Diyos. Huwag po tayong matakot na buksan ang ating sarili sa paninilbihan. Ito'y imbitasyon po ng Panginoon para sa ating lahat. At kung tayo man po ay matagal na pong naninilbihan, maybe this is also an invitation for us to teamwork with others, to delegate the load, to entrust the task to someone else to work with us upang pasama-sama po nating maisulong ang kaharian po ng Panginoong Diyos. We are all called into this. Kung sinasabi po natin na naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa iglesyang ito, sa lahat ng mga taong kumukonekta po sa atin, sana po ngayon naisin na po natin na tayo naman po yung magpasa po ng ganong klase pong pagmamahal sa iba. Na tayo naman na po yung panggalingan po ng pagpapala sa ibang tao na nasa ating pong paligid. Sana po pangarapin natin na tayo naman po yung makapanilbihan, makapag-alay po ng ating sarili. Take part in the programs of the church. Take part po sa pananalangin para sa iglesia. Yan po ay panawagan nating lahat. Yung sama-sama po nating ilapit sa Diyos ang lahat ng concerns po ng ating iglesia. Ito po ay para sa ating lahat. After David sets the example to give and even give above and beyond, he uses this occasion to challenge the Israelites to partner in the giving to our God. Unang Kronika, Kabanata 29. Sabi niya, ngayon, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Sa Ingles po, ito yung mga salitang ginamit. Now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? Sabi niya, sino ang nagnanais na magtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon. Ang ganda po ng pagkaka-explain ni D.L. Moody sa kanyang komentaryo. Sabi niya, this call to consecration used a word, consecrate, that was usually associated with an office such as the priesthood. Its use here indicated that David was not asking for an offering, but for a heart commitment that would prove itself tangibly in a willing offering. In other words, this was not a fundraising effort, but a call to spiritual commitment. Ito po tinatawag ni David, ang lahat po ng Israel. Hindi ito panawagan upang mangalap ng pondo. Ito po ay panawagan upang kanila pong italaga ang kanilang sarili sa Panginoong Diyos. This wasn't a fundraising effort, it was a call to spiritual commitment.
At yan po ay panawagan para sa ating lahat. Dahil yung pagkukomit po natin ng ating sarili sa gawain ng Panginoon is a reflection actually of our commitment to God. Pagtatalaga ng ating sarili po sa Panginoong Diyos. Sa lahat ng hinanda ni po ni David, kinolekta niya mga materyales, binigay niyang sarili po niyang mga personal na ari-arian. Maaring sabihin po natin, hindi ba sapat na yan? Bakit pa tinatawag mo yung mga tao na sumama? Bakit ba kailangan mo silang isama pa? Naunawaan po ni David na importante para sa bawat isa na tayo po ay maging kabahagi ng lakbayin. This isn't actually for the work, it's more for us. Tayo po nakasama sa lakbayin. Si Pablo po nung kausap niya ang church sa Philippi, nung binigyan po siya ng tulong ng iglesia, ito po ang sinabi niya sa kanila. Filipos, Kabanata 4. Sabi niya, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. This is actually for you. This is for us as we take part in building the kingdom of God, in giving ourselves to the work of the Lord. We look forward to heaven with the assurance that we will be rewarded by God. And even now, nararanasan po natin ang gantimpala po ng Panginoong Diyos. Yung maturity po na nabubuo sa ating puso kapag kabahagi tayo ng gawain. Yung natututo po tayo magpakumbaba, natututo tayo makinig sa iba, natututo tayo ng responsibilidad, ng commitment, natututo tayo pong makipagtrabaho sa ibang tao, natututo tayong mahalin ang mga tao. Yan ang gantimpala po ng Panginoong Diyos. At higit po dyan, yung kagalakan na nararamdaman po natin, yung sense of fulfillment po, kahit napagod po tayo sa paninilbihan, sa pag-aayos po ng center, sa pagpe-prepare po ng pagkain, kahit napuyat-puyat ka, pero yung kabuuan sa iyong puso na nararamdaman. Dahil alam mong kabahagi ka ng isang bagay po na higit pa sa maibibigay ng mundong ito. Wala pong makakapalit yan. Yan ang gantimpala po ng Diyos. Even now we experience the reward of our God. Yang kagalakan na hindi po mapapantayan ng kahit na ano sa mundong ito. Makuha man po natin yung mga bagay na ninanais po natin. That is life to the full. Yan po ang theme ng ating summit, Life to the Full. Pangarap po natin, panalangin natin sa ating lahat na maranasan po natin ang tunay na kalubusan ng buhay dito po sa lupa. Saan yan matatagpuan? Sa kaharian ng Diyos, sa purposes niya for us. Yan po ang gusto po nating maranasan. Yang kagalakan na iyan, makikita po nating naranasan ng mga tao. Kabanata 20, pagkatapos, kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander ng libo-libo at daang-daang sundalo, at mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos, 175 toneladang ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak, 630 toneladang tanso, 3,500 toneladang bakal. Sobra-sobra ang pagbibigay kusang loob na pagsunod ng mga tao. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato at tinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angkan ni Gershon. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob, taos-puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Sama-sama silang nagbigay, sama-samang nagtalaga ng sarili, sama-sama pong nagbubunyi sa kagalakan. Sama-sama pong nagse-celebrate. Joining together, celebrating the privilege of being part of the work of God. Yan po ay panawagan para sa ating lahat. Share the load, partner
with the village. Maging kabahagi po tayo ng pagsulong ng iglesia po na ito. Kung saan man po tayo tinawag ng Panginoong Diyos. Ano man po yung ibinigay niya sa atin sa panahon na ito. Maaring wala pa po tayong sarili nating center, nangangarap po tayo. Maaring tayo ay nagrerenta ng lugar. Maaring tayo po ay nasa bahay-bahayan. Maging tapat po tayo dyan. Pasanin po natin ng sama-sama. There is so much that the Lord has in store for His church. And He is calling us to be part of it. Share the load. Kung titignan po natin ang lahat po ng ito, starting with ourselves, shaping the heart, sharing the load, maaring isipin natin it's simply about giving to God. But it is actually beyond that. It is not just giving to God, period. It's giving back to God. Dahil sobra-sobra po ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Sobra-sobra ang kanyang kabutihan, ang kanyang grasya sa ating mga personal na buhay. Marami po sa atin can really attest to that. The Lord has been good, has been faithful to me sa aking lakbayin, sa lahat ng aking dinaanan. At ganyan din po sa ating buong iglesia. We are celebrating our 30 years as a church. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Hindi po siya nagkulang. Napakaraming buhay ang patuloy po niyang kinakatagpo, binabago through His church. Everything that we have right now is by His grace and His grace alone. And this call to be part of His work, to be part of building this temple, is simply a call to give back to Him. Ang sabi po ni David, sa lahat po ng ito, pagkatapos po nito, Kabanata 20, sabi po niya, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinibigay niyo sa amin. We are simply giving back to God. Everything that He has given us, everything that He has showered upon us, we are simply giving back to Him. At ang grabeng awa at grasya po ng Diyos, grabe pong generosity niya sa ating lahat. Yung lahat ng ibinibigay natin pabalik po sa Kanya, ating mga alay ng sarili po sa Kanya, ginagamit din po niya patuloy upang palaguin pa ang gawain po ng Panginoong Diyos. We've been hearing stories of people na nahihipo po ng Panginoong Diyos through this church. Kinakatagpo po ng Diyos na be-bless po sila sa iglesia na meron po tayo, sa mga center na meron tayo, namamangha sila. Grabe, nirerentahan nyo itong lugar na ito. Kayo nag-aayos niyan lahat. Volunteer kayong lahat. Nagpapagal kayo dito. Nagpa-practice kayo. Namamangha po sila sa sakripisyo, natatouch po sila. Nararamdaman po nila ang warmth, ang pagmamahal po nating lahat. The Lord is really making our planting fruitful. Ginagamit po niya lahat ng pag-aalay po natin sa Kanya para po sa Kanyang kaharian. He is causing everything to bear fruit. Little by little, one at a time. Yan po ang grasya niya sa ating lahat. At panalangin po natin na ang ating mga lugar po ay patuloy na maging daluyan ng pagmamahal at grasya po ng Diyos, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat pa ng Kanyang mga dadalhin sa ating pong mga iglesia. We are not merely building centers all over the world. Hindi tayo nangangarap na magkaroon ng lugar para lang po sa wala. Hindi tayo nagrerenta ng lugar para lang po sa wala. Ang panalangin natin, sa lahat po ng ito, these places po that we have, these centers that we have, these homes that we have, this will be places where people who do not yet know our God personally will really begin to know Him. Magkaroon po sila ng panimulain sa lakbayin. Makahanap po sila ng environment kung saan makakatulong po sa kanila na makilala pa po ang Diyos. We pray na ito pong ating mga lugar ay makatulong po sa ating lahat na maaaring pong matagal na po tayong lumalakbay sa Panginoong Diyos, pero sana po patuloy na masariwa ang ating mga puso. Sa grasya po niya sa ating buhay, patuloy po tayo matulungan sa ating maturity sa pananampalataya. We pray that the places that we have will be places of restoration, of healing, of redemption. Yan po ang pangarap po natin sa ating pong iglesia. At yan po ang patuloy nating nais na ipasa sa susunod na henerasyon. Again,
we pray that we may have it in our own hearts to do all that we can to love and care for the people of God and to pass on that heart to the next generation. Tinatawag po tayo ng Panginoong Diyos na patuloy na italaga ang ating sarili po sa Kanya. Ito'y panawagan niya sa ating lahat. Naisin po niya upang tayong lahat ay mamuhay sa kalubusan ng buhay na itinakda niya po para sa atin. This is what our God is leading us to. Let us respond by continually giving ourselves in consecration to Him. Sa ating pag-awit ng kanta pong ito, gawin po nating panalangin, pagsambit ng pagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon. If you ask me for an offering, I'd give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will live it, dedicated to the honor of your name. And gladly will I bow down as your servant, and gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. And here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. And here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. For you have placed your holy word. For you have placed your holy word within me. Your book of truth is living in my heart, and written on each page from the beginning. There's a call for me to play my part, and here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. And here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, and here I am. Sing, here I am, and here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. And here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, and here I am. As I get tired, say, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. And here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, and here I am, and I love to do your will. Here I am, I'll follow your command. And here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, and here I am. Manalangin po tayo ng sama-sama. Panginoon, nagpapasalamat po kami
sa kabutihan, sa grasya niyo po sa aming lahat. Tunay, Panginoon, hindi po namin masusukat ang inyong pagmamahal. Hindi po namin masusukat, Panginoon, ang inyong grasya, ang inyong kabutihan po sa amin, Father. Lahat ng maibibigay po namin sa inyo, galing rin po sa inyo, Panginoon, aming Ama. Lord, you have blessed us with so much. We are in awe of your love for us, individually and together as a church. Panginoon, sinasamba po namin kayo, aming Ama. At Lord God, sa patuloy po naming paghayo sa panawagang ibinigay po ninyo po sa amin, panalangin po namin na tunay naming dalhin ang puso po na nagnanais lamang po na pangalagaan ng inyong templo, na nagnanais na maipasa po ito sa susunod na henerasyon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lakbayin na ito. Lord, tulungan po ninyo na kami po ay maging tapat sa lahat ng ibinigay niyo po sa amin na lugar sa panahon po na ito. Lord, O God, sa mga lugar na amin pong nirerentahan, sa mga tahanan kung saan po kami nagtitipon-tipon, sa mga center po na meron po kami, aming Ama. Tulungan po kami na patuloy pong ibigay ang aming sarili sa paninilbihan po sa inyo. Ialay ang aming mga buhay, Panginoon, ang lahat ng aming maibibigay, ang lahat ng aming makakaya para po sa pagsulong ng inyong kaharian. At Panginoon, aming Ama, sa inyo po binibigay ang susunod na henerasyon ng iglesia po na ito. Panalangin, Panginoon, kayo na po ang magpalago ng lahat ng pananim sa inyo pong tamang panahon. We pray, Father, that your church will continue to be a vibrant, a living church filled with life, filled with your love and your grace and your truth, filled to the overflow, Panginoon Ama. Hindi lang po sa henerasyon po na meron ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Panginoon, salamat. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, sa inyo po lahat ng pananambahan, pagmamahal. Kayo ang aming Panginoong itinataas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.